Samantala, ilang pasahero pa rin po sa NAIA ang nahuhulihan ng bala sa kanilang mga bagahe. Kabilang na po rito ang isang dating gwardya na biyaheng Riyadh para magtrabaho. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sa bawat araw na lang daw na ginawa ng Diyos, laging napapanood sa balita ng dating security guard na itago natin sa pangalang Anthony, ang isyu naman na uhulihan ng bala sa airport. Kaya naman hindi makapaniwala si Anthony nang mahulihan ng 4 na live ammunition ng caliber 38 sa NAIA Terminal 2. Biyahing Riyadh na sana siya para magtrabaho. Aminado kang iyo yung bala? Opo, binigay po sa akin yun. Bali nakalimutan ko lang po ialis doon sa pouch ko. Ang ABSI Group ang nag-abiso sa Overseas Workers Welfare Administration at Public Attorney's Office kaugnay sa kaso ni Anthony. Sa ngayon po kasi, ang ginagawa po kasi namin, bali, assist lang namin, kukunin muna namin mga information, then update namin yung agency niya, kung ano yung status, then after na lang po kung ano man po yung mga magiging decision dito, yung regarding sa ticket niya, kung wala man siya matirhan dito, temporary shelter. Sa unang pagkakataon, may nahulihan ng bala sa Naga Airport. Isang babaeng pasahero ang nakuna ng 5 live ammunitions ng 9mm at 2 empty shells ng caliber 45 sa kanyang bag. Hindi raw ito itinanggi ng babae na isang doktora. Sinampahan na ng reklamo ang babae. Nagtungo naman sa tanggapan ni Senator Cynthia Villar ang OFW na si Gloria Ortiñez at ang ama ni Lane Michael White para humingi ng suporta sa mga investigasyon sa laglag bala. Isa si Villar sa nagpatawag ng investigasyon sa laglag bala. Hindi nakasama si Lane Michael dahil may sakit pa rin siya. So there is hope in this country. There are still people who care about everyone who lives here. It's not an entire corrupt country. There are still people who are fighting for what's right. Tingin ko dito, it's something that this practice should be stopped. So we will do everything na makausap yung government agencies concerned at saka yung judiciary para makawawa naman sila. Baka ano lang, isang bala lang ang laki-laki ng gulong ginawa. Si Ortiñez namuntik nang hindi makabalik ng trabaho sa Hong Kong dahil sa isyu ng laglag bala, balik trabaho na sa Enero. Magpapahinga po muna ako at gusto ko pa rin makisama ng mga pamilya ko itong Christmas at saka New Year dahil matagal na po ako na nagiging OFW sa Hong Kong, 26 years. Ngayon ko lang na makasama ang mga pamilya ko at saka 2 ko pong apo. Samantala, handa ang ilang miyembro ng ABSI Group kaugnay sa posibleng lifestyle check sa kanila. Okay lang po. Kasi kung wala ka naman tinatago bakit ka matatakot? Tsaka kung dinideclare mo naman talaga yung fruits of labor mo. Oscar Oida, GMA News.